So hello everyone, I am Samraida Omar. So itong part ko po ay continuation lang din ng discussion ni Miss Lumenda, no? So let us now proceed. So according to Albert Bandura sa kanyang social learning theory, meron daw three effects ang observation and imitation, which are the modeling effect, disinhibitory effect, and eliciting effect. So itong tatlo na ito, this effect explain the impact of observation and imitation sa behavior ng isang tao. So sa modeling effect, this is the basic idea that people learn by observing others. So let's say yung individual, they see a model performing a certain behavior. So ang mangyayari, gagayahin ng individual na yon yung behavior na nakita niya dun sa iba. So ganun yung modeling effect. Kung ano yung na-witness ng isang tao sa iba, they'll try to imitate that, especially kung nakaka-relate siya or ina-admire niya yung klase ng behavior na na-witness niya. So like for example, no, sa isang bata, pinapanood niya yung isang magaling na basketball player tumira. And then the child will try to imitate that. So ang mangyayari, matututo or natututo yung bata through observation and imitation. So, ganun yung meron sa modeling effect. Next is we have the disinhibitory effect, no? So, itong disinhibitory effect, it means that when a person sees someone else doing a certain behavior without facing negative consequences, so it makes a person less hesitant to do the same. So, in other words, no, just by witnessing someone else's behavior, reduces inhibitions and makes the observer more willing to do the same. So for example, meron kang isang kaklase na palaging nag-aalangan sa pagtatanong sa klase kasi natatakot or nahihiya siya. And then one day, nakita nyo or naobserbahan nyo yung isa nyo pang kaklase na nagtatanong ng mga basic questions and then wala rin namang natatanggap na negative reactions coming from your classmates or teacher. So doon, sa observation nyo, nababawasan yung mga pag-aalinlangan nyo na there's a possibility in the future na magtanong na rin kayo kasi nga hindi na rin kayo natatakot or nahihiya kasi it doesn't lead to negative consequences naman. And then lastly, we have the eliciting effect. So, ang eliciting effect, nangyayari siya kapag yung nakita mong behavior ng isang tao ay nagiging senyales or nagpapatrigger sa'yo na gawin din yung kaparehong behavior nung nakitaan mo. So, for example, nakita mo yung friend mo na tumulong sa isang nangangailangan and na-witness mo rin yung pagpapasalamat ng taong tinulungan. So by that, may inspire kang tumulong sa iba, katulad mismo ng pagtulong ng kaibigan mo. So to differentiate the three, ang modeling effect is yung pag-adapt ng tao sa isang behavior. And then, ang disinhibitory effect naman is yung nagpapababa ng alinlangan or nagpapababa sa pag-aalangan ng isang tao pagdating sa pag-adopt ng isang behavior. And then, itong eliciting effect naman, nakafocus siya doon sa behavior na nagpapatrigger sa'yo na gawin yung kaparehong behavior na nakita mo. So, ganun yung three effects of observation and imitation sa social learning theory ni Albert Bandura. So proceed tayo now. Observation of models can lead to the acquisition of new responses and change the frequency of behavior already learned. This is illustrated in aggression, moral judgment, and delay of gratification. So, in simple terms, learning by watching others can make us learn new behaviors and ma-change yung mga nakagawian nating mga behavior. Like, for example, pwedeng matuto ng aggressive actions na ma-adjust yung moral choices natin or become better at delaying immediate reward for future benefits. So, nasabi na sa aggression,
sa Albert Bandura's theory, inacknowledge niya na yung aggressive behavior ng isang tao can be learned through observation and imitation sa mga aggressive models nila. So, for example, a child who observes aggressive behavior on television, they tend to imitate that kasi walang violent reactions. Instead no, ang nangyari pa, pinuri ng iba. So, possible na dahil dun, maa-adapt ng bata ang pagiging aggressive kasi akala niya magandang gawin yun. Kumbaga, wala siyang negative impact naman. So, next is moral judgment. So, sa observational learning, no, nade-develop rin yung mga moral choices natin. Like, for example, if a person observes a friend being praised for this honest and then yung isa naman na-criticize siya sa pagiging sinungaling, no? So, doon, pwedeng ma-develop nila yung moral judgment nila na bibigyan nila ng pagpapahalaga yung pagiging honest ng isang tao. And nangyari yon, kumbaga na-develop nila yung moral judgment nila na yon because of their observation. And then lastly is the delay of gratification. So, ang delay of gratification is the ability of a person na i-resist yung temptation sa immediate rewards. So, for example, no, dito, na-exercise yung self-control natin ay yung patience natin. No? For example, nag-aaral ka kasi gusto mo makapagtapos. Hindi rin naman kasi pwedeng makapagtapos ka kaagad without pag-aaral, no? So, yung reward ng effort mo is bigger than what you expect. Ganun yung delay of gratification. So, I think that would be all. Now, we will proceed to the strong and weak points of Albert Bandura's theory, which is to be discussed by Ms. Batulan. Thank you.